So ayan na nga guys, sinundo na tayo sa bodyguard ni Boss Frank. Okay na. Alright, let's go. Si Frank andun pa ba sa bahay? Alright. That's oh, yeah. So sinunod na tayo dito sa van. Papunta na tayo sa bahay ni Frank. And yeah, Frank, kita-kits! Okay, so on the way na kami guys. So yung itinerary namin for today is... Okay, check ko muna yung gagawin namin. So yung gagawin namin is titignan namin yung extension ng bahay ni Frank at sa future gym area niya. Second one is tatry ko yung Camaro niya. Gusto ko matry yung Camaro niya. Babangga ko yung joke lang. Next one is magja-jogging kami and then tatry kami mag-Muay Thai. Kasi sa rest days ni Frank, active rest days niya, nagma-Muay Thai siya. So, tingnan natin kung marunong talaga siya mag-Muay Thai. Turuan natin ng mga pointers. Next one is mag-gym kami and then magpo-pool. So possible, di ko alam kung yung podcast, magpa-podcast din kasi kami. Di ko alam kung gagawin niya yung podcast doon sa pool niya. Next one is house tour and then dinner. Basically, that's it. So, abangan nyo yung gagawin namin for the whole day. So, kita-kits guys. Ayan, ito tayo. Alright, nasa na ba yun si Frank? So, yeah, ito yung bahay niya. Frank, saan ka na, Frank? Ayan na, what's up, bro? Long time no see. Basta. Basta, ayun no, ayun no, ayan na, let's go! Tayo, lumalaki tayo. Welcome sa ating, sa syudad ng Cavite. Ang layo na rin ako. Akala ko sa Cavite lang. Las Piñas ako naka-check-in. Oo nga, ang layo eh. So, kumusta yung mo? Tara. Okay lang, wait lang. Kukunin ko yung bag ko. Nahirapan ako. Alam mo ba yung gym na yan? Bakit? Minax out ko na yung... So dito ka nag-gym talaga? Dito talaga Okay. ako nag-gym and everything. So, ito yung Sige, ano to Frank? Sige, explain mo to. Ano to? So, dito tayo mag-podcast kasi. Dito, So, ito okay. yung ginawa kong podcast area na yung partner. Kasi ito yung pinaka-hinihintay natin na gym. So dito, anong plano mo dito? Ang plano ko dito, ito yan, akin yung, yan, papakita ko sa iyo. Kasi Okay, dadaan. wala akong pakialam din sa mga ibang project ko dito. Ito yung pinaka gusto ko. Ayan yun, kung makita ko. Yan yun. Yung isang lote na yan. Sa loob, may basketball. Gagisan dyan? Oo. Tapos ayan yung May gym. Yung mini gym. May gym. Ayan sa loob yung gym. Ayan yung gym sa loob. So yung mini gym tsaka basketball court dito? Oo, yan dyan. Yan gagawin ko dyan. Kasi ang problema kasi, goods naman sa house. Tama nga yung sinabi mo. Ano? Nakakatamad pag sa bahay. Di ba? Pero kung nilagay ko dito yung gym, medyo malayo ng onte sa kung saan ako natutulog. Eh di may motivation ako. Di ako makakabalik hanggang di pa ako tapos. Kasi sabi ko kay Frank, dalawa yung option niya sa pag-workout. If you might be wondering, meron kaming 100-day challenge kay Frank and transformational challenge. And dalawa yung option niya eh. First option is mag-gym, second option is home gym. Merong pros and cons naman yung home gym tsaka yung commercial gym. Yung sa home gym naman, pros niya is sobrang lapit lang din, sobrang accessible. Yung cons naman is since sobrang accessible, sobrang lapit, mag-isa ka lang, nakakatamad. Totoo. Di ba? Nakakatamad. Pero yun din, pag nasa commercial gym ka mismo, medyo malayo, medyo hindi accessible. Pero parang mas nakaka-motivate talaga na mag-workout, especially na may mga kasama ka nag-workout. Tapos medyo kumpleto talaga yung mga machines. Talaga. Hindi, pagpunta mo kasi sa mismong gym, wala ka na gagawin daw hindi mag-gym eh. Oo. At yung goal mo is... Matapos ka talaga, oo. Matapos ka talaga. Kasi pag nasa bahay ka, tapos ubos na pala tubig ko, pagpasok mo sa loob, pag-upo mo sa dining, wala na, dire-diretso na. Sabi ko, tangina. Ilang meters ba to kalayo sa bahay mo? Mga 40 meters yung Oh, hapon. 40 meters, medyo malayo na sa bahay. Okay na yan. Oo, okay na yun. Basta malayo talaga. Kasi si Kuya Mark, yung bodyguard ko, ano din yan, Muay Thai instructor. Okay. Maraming ano yan. Maraming skill set. Maraming skills. Oo. Mahabang listahan yan. Mahaba resume pala. Oh, para mamaya makikita nyo kung paano paano natin papagurin si bossing natin na yun. Pero syempre, kailangan niya muna, nirequest niya sa akin. Gusto niya daw karurutin Syempre. yung Camaro. Ayan, ano? Ayan.
Ayan, harurutin natin yan mamaya. Ito, dito mo ilalagay yung yung mini gym tsaka yung basketball court. Dito yung extension ng bahay na parang for podcast. Lalagyan ko ng billiards, lalagyan ko okay. ng arcade games, may pool din sa second floor, may Okay. swimming pool. Yun, more on more on work tapos rest. Tapos dito, puro bakbakan. Muay Thai, nice, boxing, nice, gym, basketball. So, bali yung bahay mo, naka-segment ng 3. Yung bahay talaga, work and entertainment, relaxation, Yes. and then sa next one, yung fitness, Yes. bakbakan talaga. Nice, maganda. Yung initial agreement namin ni Frank is that for 100 days, I will help him transform physically. And actually, yung pagkita namin, medyo mataba pa siya that time eh. And if nag-fail siya or if he stops halfway or hindi niya makompleto yung 100-day challenge, is magbibigay siya ng 100,000 sa chosen charity of my choice. But then again, mamaya, mag-physics check tayo mamaya kay Ay, Frank. grabe Ayan. naman yan. And then, i-compare natin yung before and after look niya. Oh, Siyempre, pump muna bago. Pump muna para solid. Wala din akong pump eh. Siguro 1 week na ako walang workout. Kasi nga hindi man nag-shooting kami doon sa oo. Pinoy Strong na. Wala, grabe. Ay, by the Pagtapos way, to, marami pala nagsasabi ano pala daw nangyari sana. Hindi ko daw pinapakita ko na update na to. Kasi yung huli kong pinakita sa Kailan? social media ko, wala pa, lupa pa lang to. Okay. Kasi ang dami nagchat sa akin na nagsasabi na wala na, parang eme lang daw yun. Parang naglagay lang daw ng tarpaulin. Tapos parang for the show lang. Ngayon kasi, hindi ko na kasi pinapakita ngayon kasi puro self-love. Kasi yung nangyayari dati is puro ako debunk dyan. Parang pinuprove mo. Kailangan ko lagi i-prove yung sarili ko sa kanila. Ngayon hindi. Kailangan ko i-prove yung sarili ko. So yun. Kagi. Joke lang. Siyempre sa sarili ko. Siyempre self-love, yun nga, workout, eat healthy, be motivated lang, discipline, yun lang naman. Actually, laki nga ng tulong yung ginawa mo kasi yung the course itself, yung mismong program, goods na eh. Pero mas nagustuhan ko talaga yung ang galing mo mang-hype eh. Ang galing ito mang-hype talaga eh. Hindi, kaya mo yan. Kaya mo mag-80, ganyan. Sabi ko sa Rico, parang di ko ata kaya, ganyan. Pero kinaya ko, sabi ko, Oh, di ba? pero goods lang naman. Marami din mga limiting beliefs na binasag na to. Mas maganda pumili ka na lang isa, sundin mo lang yung isa, para wala nang turo-turo. Yun din, yung pros and cons na free information online is, free information, pwede kang kumuha ng mga resource online. But yun nga, iba't ibang opinion, iba't ibang sinasabi. So, it can lead to paralysis by too much analysis. So, choose the right coach. Pwede naman hindi ako, maraming magaling na coach dyan. But again, much better talaga mag-invest ka. Kasi nga, di ba, health mo yun. Totoo. Alright, so yan na nga guys, yung update. Ayan, may mga foreman pa doon. Ako na nag-update sa inyo hindi na siya. Okay, so anong next na gagawin? Gagawin natin is harurutin mo yung ating hindi na nagagalaw na Camaro. Actually, di ko na masyado nagagamit talaga yan. Sobrang tagal Kasi na. I think nakita ko sa video mo sobrang uncomfortable ng Camaro. Di naman. I mean, parang in terms of comfort, ayan. Haharurutin natin ito mamaya guys. May insurance naman to. Meron naman. Yung tao lang. Alright, sige. Ano muna natin? B-roll muna. B-roll coming in 3, 2, 1. Di ka sasakay? Sasakay ako dito. O sasakay, gagawin kita ng geography. Let's go! May insurance naman to, so okay lang. Kamusta yung okay ba? Okay ba yung sasakyan? Okay ba? Anong okay? Eto, komportable ka naman dyan? Dito? Oo. Tama lang po. Tayo. Yung... So, meron ka na mga modifications nito? Yung muffler. Pero yung iba... Ay tawag dito, pinarap ko to. Kasi okay. kulay red talaga to originally. Actually guys, first time ko makasakay ng sports car. Makadrive ng sports car. At makasakay actually ng sports car. Parang siyang spaceship guys. Daming pipindutin. Okay, well, briefing mo muna ako kasi baka may mapindot ako, baka lumipad to eh. Okay, naka-kulay red po tayo. Ibig sabihin ng kulay red, kung makikita mo yan. Ito may mga features na red. Okay. Yung kulay red na yan, ibig sabihin yan, sports mode. Ito pala. Ito. Dahil yung kulay blue, so medyo Okay. touring ka lang, sports, snow, ice. Hindi na magagamit snow ice. Wala naman tayo sa ibang bansa. Sports na natin. Yan, sports na natin. Doon tayo mag-test na mabilis sa kabila. Yan, wala nang gamit yung sasakyan kasi lumalabas tingnan nyo. Old zone. Hindi na ginagamit eh. Ginawa na lang trophy to eh. Sige, saan na tayo dadaan?
Sa una masaya talaga. Oo. Halos araw-araw ginagamit. Ginagamit. Pero nung after a month or two, parang dun, kaya bumili ng artista band kasi mas Komportable. Tara, Okay, sound check muna. sige, sound check. Sige, sagari mo pa. Saan tayo dadaan? Straight lang? Straight lang muna tayo. Sige. Let's go. Holy shit. Punta muna tayo sa malaking space. Yan. Tama yan. Dito na ba? Ano ka muna? Break. Wag mo na. Easy. Hindi mo na. Nakakabalo. Ano tayo? Ano? Yan. Manual? Di. Ano to? Yan, Anong ginawa mo? malakas hatak yan. Okay. Ayusin mo ha! Ayusin mo ha! Let's go. Ready? 3, 2, 1. Sige, go! Magkano mo? Naka-manual ba to? Feel ko naka-manual to eh. Dito, paddle ship. Putik, kaya pala. Ikot tayo, doon tayo sa dulo. Ikot tayo. Paddle ship mo. Okay. Akala ko sinet mo kasi. Oo na. Easy. Huwag ka. Na-high blood ka kagad. Sinet mo kasi. Okay, naka-paddle ship pala. Ikot muna tayo. Saan iikot? Dito. Backing na lang. Backing na lang tayo. Okay. Guys, take 2. Take two. Right, ready? 3, 2, 1. Uy, ang galing mo mag-shift ha. Utang ina mo. Galing mo mag-shift ha. Galing ka. Yes, sir. One more time. One more time. Uy. Sheesh! Okay na ako. Nakikinig ka na. Ano masasabi mo? Sakto lang. Sakto lang. Akala ko mabilis eh. Sakto lang. Manifesting. Pero akala ko mabilis. Sakto lang pala. Sakto lang. Okay lang. Parang ako nag-drive ng Honda City. Obvious. Sige, mga ganun. Saya naman siya ngayon papahirapan muna natin ng konti. No? So, kung goal mo talaga is Nakalimutan yung gumaga. solid. May gamit na rin after 3.5 months itong Camaro. Solid. Good G. So what is up guys? Ewan ko anong pumasok dito sa isip ni Frank. Gusto niya makipag-jogging, ayaw ko ng jogging, I hate cardio. But yan, dito kami sa... Saan to bro? Dito kami sa Bermosa. Malupit na Bermosa. Joggingan talaga to. Kaya kita inaya dito kasi inaya mo ko mag 100 days. Kinaya ko, ikaw, kayanin mo din to. So sabi niya, ba't ka kasi pumunta na Cavite? Tapon na ng katawan dito. Baka di ako makabalik ng Cebu. Okay guys, eto na, alam niyo na. Ebidensya na. So ano muna kami, stretching muna saglit and then jogging kami for the clout. Omsim! For the cloud. Let's go. Para sa legs ha? Mostly legs. Bakit pa nga ang leg ko eh? Kasi na-headlock nga ako ng bullet. Seryoso, masakit? 2-3 days ako stiff neck. Oo ganun ka ano? Doon ang kalala. Tapos whole body ko talaga yung masakit. The whole time shooting. Nung hindi mainit, tapos hindi maulan. Tangal laki ng difference, no? Tangal na nung una, parang bata na yung una eh. So dapat talaga makat ko muna to. Oo. As much as possible. As much as possible talaga. At least mahit mo yung siguro 10% body fat. At least 10, 11. Okay. Hindi ko mini-maintain pero wala lang. Ano? Okay na? Hindi. 67 ako, mas naging 6. Ay, mamaya na lang. Kakapagod puta. So kasama natin ngayon si Irish, aking partner in crime. So ngayon, may PCOS kasi siya. Ngayon, nagpa-help ako kay Ender. Yo, what's up? Routine na makakapayat siya. Kasi pinakamahirap kasi pag mayroon kang PCOS is Magbawas. bawas. Sobra. So ito guys, ito na lang tip ko sa inyo. Kung meron kayong PCOS or PCOS,
it's mainly talaga number one factor talaga dyan is calorie deficit talaga. Calories in, calories out. But since may PCOS kayo, basically kung yung weight loss journey, kahit lang to pre. Nope! Nasa siguro difficult mode. So basically, kantawan nyo kasi, pag kumakain kayo, especially ng mga processed foods, sugary foods, is instead na gagamitin ang katawan mo yun for energy, is gagawin niya, isi-store niya as fat. So yung disadvantage kung may PCOS ka. So unang-unang gagawin mo is deficit. Number 2 is food choices. Limit mo lang yung processed foods, sugary foods, and sa mga pagkain, sa carb sources mo, piliin mo yung mga low glycemic index ng mga pagkain. Ang pinaka nagustuhan ko kasi, 100 days challenge. Kung makita nyo doon guys, yung 100 days na yon, sa totoo lang pag yung lahat ng seryoso na days, pinag-compile mo, feeling ko mga 1.5 lang. Oo, yung seryoso talaga. Yung talagang all in. Pero not bad. Paano kaya yung 100 days na yun, talagang sineryoso mo all out? Ang maganda dyan, hindi kasi tayo natipid sa pagkain. Di ba yung iba magda-diet talaga, hindi kakain. Parang rabbit eh. Pati yung nagustuhan ko kasi sa program ni Boss Enver is talaga magtitipid ka. At least, ako kasi kaya ako tumaba kasi kaya kong bilhin yung gusto kong pagkain eh. Ayun yung problema, gusto kong mag-Wolfgang bukas, Wolfgang ako. Gusto ko pumunta sa ganyan, kaya namin, kasong problema, lumalaki kami. Pagkatapos sa katagalan, hindi namin na-appreciate yung food. Yung alam namin dati na kapag may steak sa harapan mo, isang malaking biyaya yan. Kasi yung halos lahat ng tao di pa nakakatikim ng ganyan. Tapos ikaw ginagawa mo. Pa sa akin, ginagawa ko lang midnight snack. Hindi lang kasi ordinary steak eh. Yung binibili ko yung mga Wagyu steak talaga na galing sa Japan na beef na sobrang baba lang ng quantity sa Pilipinas. Pero ang point ko, doon sa program mo, ini-stop ko na yung mga ganong bagay. Tapos lalo ko na-appreciate yung buhay na kung ano meron kami ngayon. Another tip guys. Akala kasi ng iba, fitness is just another thing. But what people don't realize is fitness is the one thing that can be a multiplier sa buong buhay mo. Bakit? If you get fit, if you get healthier, if you lose those extra pounds, if you have that extra energy, syempre if you are a business person, mas malalamangan mo yung kompetensya mo. Totoo, 100%. Kasi you have more energy and less prone ka sakit. If magkakasakit ka, then less time to do the things you need to do. Bilang negosyante, ang nahalata ako sa pagiging fit and healthy. Mas productive ka. Ang dami mong natatapos yung dati. 3 task lang nagagawa mo sa isang araw. Ngayon, yung task mo sa buong buwan, kaya mo tapusin ng isang araw. Kasi dati, after mo kumain, natin, aantokin tayo. So, ngayon, dahil din sa pag-balance natin ng calories, mas marami tayong energy throughout the day. Ito mga negosyante, mga nagsasabi na wala kayong oras. Ngayon ko na-realize, ako din dati ganun eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi, wala akong oras. Isang oras lang. Basta realize ko, yung isang oras ko na yun, kasi kinalculate ko. Saan ko ba inaano lahat ng oras ko kaya ako walang oras mag-workout? Bago kukunin yung program mo, kinumpute ko. Takina, yung 5 hours sa day ko, nasasayang lang sa ML, kaka-TikTok. Makita mo rin kasi sa phone yun eh. Ito din guys sa mga nagsasabi dyan wala kayong time, okay, especially kung iPhone kayo, punta kayo sa settings. Tapos tignan nyo yung screen time nyo. Totoo. Kasi makita mo ilang oras in a day yung nilalaan mo sa Facebook, sa Instagram, TikTok, ML at kung ano-ano pa, di ba? Grabe yun, yung ML ko, yung TikTok ko. Ano yung app mo pinaka... TikTok. TikTok talaga at ML. Yung dalawang yun, sabi ko, 5 oras, araw-araw, sabi ko, kaya pala wala akong oras sa workout. Kaya sabi ko, sige, i-cut off ko yun. Ngayon, gumigising ako ng mga 8 or 9, tapos natutulog ako ng mga 12 a.m. Napagkakasya ko naman lahat, ang dami ko natatapos. Kaya mas maganda kapag magiging fit and healthy kayo kasi una-una, wala ka ng second chance kapag nasira mo na to, no? Wala ka ng second chance. Kahit sobrang yaman mo pa. Oo. Kaya our health is our number 1 valuable asset. Hindi yung bahay, lupa, ganyan-ganyan. Kasi once na sumakit ngipin mo or nagka-diabetes ka, hindi mo nang iisipin yung mga bahay-bahay na yan, no?
Tama. So yun guys, again, fitness is not just another thing. Fitness is the multiplier for your life to be better. Not only sarili mo, but sa pamilya mo. Kasi nga, yeah, doing fitness is not just for yourself. You are also doing it for your friends and family. Kasi nga, if you are healthy, then you can spend more time, quality time sa kanila. So kahit sobrang dami mong pera, hindi ka healthy, madali kang mamatay. Eh, siyempre, masasad sila. Eh, parang ganun yung analogy. So yeah, Totoo. ganun yung fitness guys. Change your perspective towards fitness. We all have time. We just have to set our priorities straight.